at merong panaguri. Halimbawa, mahusay at masigasig magturo si Binibining Felix. Ang simuno, ito ang panag-uusapan sa pangungusap. Samantalang ang panaguri naman, ito ang nagbibigay buhay sa pangungusap. Ang pangungusap ay meron dalawang ayos, ang karaniwan at ang baliktad. Ang karaniwan, ito ay pinangungunahan ng panaguri at ang susundan ng simuno. Halimbawa, winalis ni Erap ang mga vendor sa City Hall. Samantala sa baliktad naman, inuuna ang simuno bago ang panaguri. Halimbawa, ang mga estudyante sa kolehiyo ay waterproof sa bagyo. Ang pangungusap ay merong 4 na uri. Ang pasalaysay na naglalayong magsabi ng katotohanan. Halimbawa, noong habagat, naipag-swimming ako sa mga ipis na clingy. The Wiktionary! Clingy, meaning madikit. Ew! Ayaw maalis. Dikit na dikit. Like this. Noong habagat, naipag-swimming ako sa mga ipis na clingy. Clingy, ang pautos na naglalayong mag-utos. Pautos na panang-ayon. Halimbawa, Boss! Pagtimpla ba ako ng kape? Ngayon na, naasar ako, yung oras pinaghihintay ako. pautos na pananggi. Halimbawa, huwag kang magpapakulay ng buhok kung ayaw mong masuspend na USG. Ang padamdam na naglalayong maglahad ng emosyon. At ang patanong na naglalayong magtanong. Pananong na oo o hindi. Mga halimbawa, naligo ka na ba? Mga kayarian ng pangungusap. Ang una, ang payak na pangungusap. Ito ay binubuo ng isang diwa na nagbubuo ng isang buong pangungusap. Halimbawa, tayo ay nasa gusaling lagablab. Ang pangalawa, tambalang pangungusap. Ito ay mga salitang bubuo ng dalawang pangungusap na ginagamitan ng dalawang o higit pang mga sultan. Halimbawa, nag-enroll ka pero gusto mo laging suspended ang klase. Ang ikatlo, ugnayan na pangungusap. Ito ay bubuo ng tamalayang sugnay at isang di malayang sugnay. Halimbawa, pumapasok ka nga, nag-aaral ka ba? Ang ika-4 ay ang langkapan. Ito ay binubuo ng dalawang tambalang pangungusap at di malayang sugnay. Halimbawa, tara, kain tayo sa round table. Mura na, mausok pa. Gutom na ako eh. Layo ng pangungusap. Una, tuwirang layon. Ito ang tumatanggap ng kilos at sumasagot sa tanong na ano. Kadalasang ginagamitan ng salitang na. Halimbawa, masarap kumain ng adobong goma at sinigang na bakal. Ikalawa, di tuwirang layon kapag ito ang pinaglalaanan ng kilos ng pandiwa at kadalasan ginagamitan ng salitang kanina. Halimbawa, bumabangon ako para sa mga magulang kong naghahanap buhay. Ikaw, para kanino ka bumabangon? Halimbawa, hala, natagusan na yata ako!